Sino tong namatay? Sino tong ano? Di ba? Naalala ko lang, natutuwa ako sa St. Peter's pagka may nadidisgrasya, nagko-comment siya, kumusta, buhay pa ba? Ganon, nakakatuwa. Di ba? Pero ang gulo-gulo, ang daming gulo sa buhay. No? May mga arguments, may mga paninisi, accusations every single day. Iba-iba tayo ng opinion. Tama po, maski po dito sa loob ng simbahan na ito, hindi po tayo pare-pareho ng opinyon. Hindi po tayo pare-pareho ng binoto. Pero hindi ibig sabihin mag-aaway-away tayo. Tama po. Ayan, nagkakaaway-away, magkakaibigan, pati pamilya, di ba? Nagbe-break yung mag-boyfriend at mag-girlfriend dahil iba yung kanilang political views. So naghahalo-halo yung emotions at katotohanan. Hindi na alam, maski nga po tayo, we don't really know what's the truth. Hindi natin alam kung totoo ba. Nung may pinakitang picture na nangyayari sa Senado, sabi ko, AI lang yan. Pero totoo pala. Hindi na natin alam. No? Yan po ang pinaka-nakakatakot na nangyayari sa panahon natin. Mas alam natin ang nangyayari sa paligid, sa kingdom ng mundong Pilipinas. Wow! Kingdom ng mundong ito rather than God's kingdom. Mas marami tayong alam. We are updated to the news every single day. Pero may na, Genesis 1:1 pa rin ang verse mo. Hindi pa rin updated ang na-memorize natin. No? We are invested emotionally, everything that we are sa mga nangyayari. Tayo, apektado tayo, problema ng kapitbahay, hindi mo kakilala, apektado tayo kesa sa presensya ng Panginoon. Kaya ano pong nangyayari? We are anxious. We are problematic. We are confused. Nagagalit tayo. Sinesermonan natin yung mga anak natin dahil apektado ka sa pagtaas ng gasolina, no? Sa pagtaas ng sa gera na nangyayari sa mundo. Punong-puno tayo ng takot. Punong-puno tayo ng hopelessness. Ito po yung lagi kong nababasa, maraming tanong ang mga tao, may pag-asa pa ba ang Pilipinas? No? May pag-asa pa ba ang sitwasyon ng mundo? Nagtatanong sila, sino ba ang tama? Sino ba ang papakinggan natin? Sino ba ang dapat manalo? Sino ba ang dapat ikulong? Sino ba ang dapat gumawa ng ganito? Sino ba ang dapat gumawa ng ganyan? Ang mundo nating ginagalawan super unstable. You know, it's very unstable. The world that we are living in is unstable. But church, we don't need more information. Hindi natin kailangan ng mga bagong information, bagong kaisipan, bagong ganito, bagong ganyan, bagong dapat may ma-research si sister, kasi nag-aaral siya ng di ba, law, kaya dapat meron kang bagong rule or law na maitatag. No, what we need right now is revelation. Sabihin natin revelation. We need a revelation from God. I need a revelation from God. Amen? Ito pong nangyayari sa panahon natin ngayon, hindi na po ito bago. Hindi na po ito bago, pero nangyari na po ito sa panahon ni Isaiah. Nung panahon niya sa Isaiah ay nagkagulo, punong-puno sila ng takot. Yung nation nila ay punong-puno ng takot. Bakit? In verse 1, nabasa natin kanina, in the year that King Uzziah died. Namatay si Haring Uzziah. Okay, namatay siya. He was a king for 52 long years. Ang tagal niyang hari. Alam ko may naiisip kayo na ikukumpara nyo, pero bahala na kayo dyan. No? So, nag-start siya maging hari, 16 years old pa lang po siya. So, marami siyang bagay na nagawang maganda. Sabi nga nila, according sa research, he is one of the greatest king. 2 Chronicles 26:4-5, and he did that which was right in the sight of the Lord. Wow! Napakagaling hari. He did right in the sight of the Lord according to all that his father Amaziah did.
Not just that, verse 5, and he sought God in the days of Zechariah, who had understanding in the visions of God. And as long as he sought God, God made him to prosper. Wow! No? He was seeking God every single day. Kaya anong ginawa ng Panginoon sa buhay niya? Sa nasyong Judah, God blessed them. Binigyan sila ng success. Napakaganda. Ginawang matatag, malakas, sikat, no? Ang Judah, hindi lang sa army, but also when it comes to economy. When it comes to protection, siguro may mga baril-baril na sila. Wala pang baril-baril nung unang panahon, pero meron na sila. But in the middle of all this, may nangyari. Success turned into pride. Naging pride ang success. 2 Chronicles 26 verse 16, but when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. Super close siya sa Panginoon. Grabe ang kanyang affinity sa ating Panginoon. Ginamit siya, blines siya, but he transgressed against the Lord his God and went into the temple of the Lord to burn incense upon the altar of incense. Pumasok ang pride sa kanyang puso. Bakit? Sabi niya, close na ako sa Panginoon. Alam ko na to. Grabe, pinagpala na ako ng Panginoon. Kaya gagawin ko yung ginagawa ng mga priest. Sa Old Testament, ang priest lang ang pwede pumasok sa tabernacle. Sila lang may kakayanan. Sila lang ang pwede na inalaw ng ating Panginoon. Pero si Uzziah nagmagaling. Na okay, pumasok siya, illegal siyang pumasok at nag-burn pa siya ng incense. Ang pagbaburn ng incense para sa mga priest lang yon. Yung kanilang preparation, grabe po ang kanilang preparation. Lagi natin na pag-uusapan yan. Ilang months bago ka isasalang, magpe-prepare ka, you will consecrate yourself. At itong si Uzziah, pumasok siya. At nagganon-ganon siguro siya yung insenso, no? At hindi to pwede. So nagalit yung mga priest, sabi niya, bakit mo ginawa yan? Kahit hari ka, Uzziah, kahit close ka sa Panginoon, hindi ka pwede. Anong sinabi ni Uzziah? Hindi mo ba ako kilala? Close ako kay Lord. Kita mo ba itong nangyayari sa Judah ngayon? Grabe, pinagpala ko dahil close to. No, nagmayabang si Uzziah, nagalit siya. Sino ka ba? Ano bang pangalan mong priest ka? Diba? Papatanggal kita. Hindi mo ba ako kilala? Ako yung hari. So ayaw niyang magpa-correct. And there and then, binigyan siya ng karamdaman ng Panginoon. Binigyan siya ng leprosy. Na ito, yan ang kinamatay ni Uzziah dahil sa kanyang kayabangan. Sinong mayabang dito? Ayaw umamin. Walang aamin, di ba? Yung katabi ko ata. No? May kilala ako pero hindi ako yan. You know, when we have weaknesses, we pray. But sometimes when we have successes in life, yun pa tayo napapalayo sa Panginoon kagaya kay Uzziah. Kaya let us be careful. Mag-ingat tayo. Sabihin mo sa katabi mo, mag-ingat tayo. Alam mo, walang masama sa pag-enjoy ng blessing ng Panginoon. Walang masama pag-celebrate ng answered prayers, ng victory, ng successes, ng mga binibigay na pagpapala ng Panginoon sa atin. But the greatest danger is when the blessing becomes bigger than the blesser. Kung mas malaki na, mas binibigyan natin ng halaga ang pagpapala ng Panginoon kaysa nagbibigay ng pagpapala. Kaya nakakatakot ang pride, nakakatakot ang kayabangan. Pag sinasabi mo, hindi naman ako, ma-pride, humble ako. Naku te, yan yung start na hindi ka humble. No? When we are full of pride, inaalis natin ang sarili natin sa presensya ng Panginoon. We slowly remove the fear of God in our lives. Sinasabi natin, okay lang ako. No? Hindi mo na ako kailangang ipag-pray. Pag-pray mo na lang yung katabi ko. Si Sister Pia, medyo kailangan niya ng prayer. Siya na lang. I can handle. Ang dami ko ng problemang nadaanan sa mundong ito. Di ko na kailangan. Sakit lang to ng ngipin. Carry. No? Di ko na kailangan ng prayer
ng encouragement. Kasi naku, mas malapit ako sa Panginoon kaysa sa iyo. Baka ako pa mag-encourage sa iyo. Wow, diba? Mas alam ko to. Ate Becca, mas alam ko to. But the Bible says, James 4 verse 6, but He giveth more grace, wherefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Amen. Turuan sana tayo ng Panginoon. Lord, turuan mong tanggalin mo ako. Tanggalin mo. Hindi ako. Tanggalin mo ang kayabangan na ito. Amen. Hallelujah. Pagbalik tayo sa story, ang nation of Judah, they were shaken. Yung kalaban, wow, patay na yung hari. Wala na sila, alam nila, lalusob na tayo. Yan, dahan-dahan nang pumupunta ang mga kalaban. So, punong-puno na sila ng takot. Alam nila na wala na, this is the end. Pag walang hari, hindi kagaya ng Pilipinas, may vice president. Kahit ayaw mo yung vice president, pag wala na yung president, siya talaga ang papalit. So it was very unstable. Nakafocus sila, kumusta na ang future natin? Nakaka-relate ba kayo? Kumusta ang future natin? Grabe, ang mahal ng bilihin. Paano pa kaya? But Isaiah looked higher. Lahat sila nakatingin sa sitwasyon, but he looked higher. Anong sabi sa verse 1? I saw also the Lord. Nung namatay ang hari, nakita niya ang Panginoon. In the middle of crisis, in the middle of problem, he saw God. Napaka-powerful, napakaganda. No, sabi nga, true worship is not escaping reality. Ang totoong pagpupuri ay hindi yung kalimutan mo ang lahat-lahat para makafocus ka. But true worship is worshiping God, lifting Him up in the midst of your reality, in the midst of your problem, in the midst of your situation. Amen. Kahit hindi mo maintindihan ang nangyayari sa'yo, but you go and worship God. Ang iniisip ng iba, true worship ay ginagamit natin yan. Pag tumatayo tayo, kalimutan mo muna. Paano makalimutan? Diba naisip ko, paano nga pala makalimutan yung problema? Hindi natin makalimutan, nandyan pa rin. No, hindi mo makakalimutan. But worshiping God is seeing God bigger and greater than my problems. Ito ang aking problema, but my God is bigger. My God is greater. Amen. Kaya nga pagpasok mo ng church, when we are having worship service, umiiyak tayo at paglabas natin, we are strengthened. Hindi dahil nagbago agad ang sitwasyon mo. No, but because your perspective changed, nabago ang pananaw mo. May problema ako, but God is the answer to my problem. I have needs financially, but God is my provider. Meron akong karamdaman, but God is my healer. Amen. Hallelujah. Kailangan natin ma-realize that God is still alive. God is still in control. God is still faithful. Hindi ko man nakikita, magulo man ang nangyayari sa paligid, but He is in control. Kaya nga minsan, naiisip natin, bakit kaya ako inaalaw ng Panginoon na dumaan sa mga problema, sa mga collapse ng mga nangyayari sa buhay ko, para tayo ay tumingin sa Kanya. For us also to see the Lord, to look up to Jesus. Amen. Tinatanggal niya yung mga bagay-bagay na nakadepend tayo for us to depend on Him. Amen. Hindi dahil sa atin, but because of who He is. Sige nga, mag-look up ka nga. Tumingin ka sa Panginoon. Wow! Di ba? Hindi mo man ma-imagine ano bang itsura niya, pero grabe ang ating Panginoon. Amen. Si Isaiah, nakita niya in the year that King Uzziah died, wala nang hari sa trono. It was empty. But then he realized, I saw also the Lord sitting upon the throne. The throne in heaven is never empty, church. Hindi po ito nawawalan nang meron pa ring isang nakaupo doon. Amen. Hallelujah. Ang mundong ito, it will be shaken. Itong pagliliglig
Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Amen. Sabi dyan, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. Wow! Medyo nashook. Nashook si Isaiah nung nasabi, high and lifted up. He is seated upon the throne. May nakaupo at nakataas. Alam natin, mawawala ito lahat, no? Ang government, ang lahat-lahat ng ito, maraming mga issue at mga nangyayari, hindi lang dyan, sa pamilya, minsan nga sa pangarap mo, our dreams die, or we fail, ang kalakasan natin physically, they fail us, minsan peace, wala tayong peace, but, makikita natin, but God is still on the throne, high and lifted up. Amen. Kaya kahit dito lang tayo, pwede na tayong mag-altar call. Diba? When everything around you is falling apart, can I remind you, or just remind yourself that the God that I serve is sitting upon a throne, high and lifted up in the heavens, and He is in control over my life. Kailangan kong ipaalala sa aking sarili, huwag ka nang maghintay ng ibang tao na magpapaalala sa'yo. Can I remind myself, my situation may not change. Ang mga emotion ko paiba-iba man, ang mga tao sa paligid ko paiba-iba man, but can I remind myself, the God that I serve never changed. He sits upon a throne in heaven. Hallelujah! Hallelujah! He is high and lifted up. Ibig sabihin, mas mataas sa mga problema ko, higher than my fears, higher than the situation of this world, higher sa mga crisis na na-experience natin ngayon. Amen. Kailangan natin ma-remind na hindi tayo kailangan maghanap ng mga options, better options, or mas mabuting tao na maging presidente, mas mabuting tao na maging kung sino man ang nasa Senado, o isipin natin siguro ibahin natin yung worship natin, iniiba natin yung kaya siguro iba naman emotional or serious or aesthetic worship. No, but let us be like Isaiah. Let us see God once again high and lifted up. High and lifted up. Amen. Dahil pag nawala, pag napuno tayo ng sarili natin, minsan feeling natin, yung worship na lang natin, okay, God, di ba? You deserve the glory. Hallelujah. Woohoo. No? Okay na to. No? But when we truly see God for who He is, what He has done, everything changes. Nababago lahat. Why? Diba? He is high. Wala nang boses. And exalted and worthy of praise. Diba? He is high and exalted. Kakaiba. When you really understand He is high, He is higher than everything that is happening here. Hindi lang yan. His train filled the temple. Napakaganda ang train. Kung nakita niyo yung picture ni Sister Jera, di ba? Congratulations and best wishes. May train yung kanyang gown. Sa panahon noon, yung mga hari may train. Hindi po yung train na train. Baka train. Yung iniisip nyo. Yung po yung anong tawag dyan, yung damit niya, di ba yung may laylayan. Na ang haba-haba. Yan. Ang haba. So, the train, pagka hari ka, ibig sabihin, pag mas mahaba yung train mo, mas mataas yung authority mo. No? So iniisipin natin, 50 plus years na nag-reign si Uzziah, siguro 1 oras mahigit yung train niya. No? So, na-realize nito ni Isaiah nung nakita niya yung vision na yon, na hindi yung whole robe,
Not the whole robe filled the temple. Can you just imagine? It's only the train that filled the temple. Yung laylayan lang nung damit ng Panginoon, punong-puno na yung temple. Wow! Laylayan lang. Oh, ano pa kaya kung nandun pa ang Panginoon? Mas grabe, mas dakila pa ang Panginoon. Can I remind each and every one of us, God cannot be contained. God cannot be limited. Kung ganyan pa lang ang train ng Panginoon, gaano pa ang kamay niya? Gaano pa ang paa niya? Gaano pa ang pag-ibig niya para sa atin? At hindi lang yan, Psalms 104 verse 1, Lord my God, you are very great. You are clothed with splendor and majesty. Nung sinusulat itong Psalms 104, ay nakikita ang splendor at kadakilaan ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nag-o-overflow pa dito sa mundo. Hindi lang sa temple, hindi lang doon sa nakita ni Isaiah, pero nag-o-overflow. Wow! No? Nung binabasa ko to, grabe ang kadakilaan ng Panginoon. Kahapon nga nasa sasakyan kami na, Lord, di ba? Patigilin mo na yung ulan. Yan ka naman, Lord. Tapos biglang dumaan kami sa part na walang ulan. Grabe si Lord kako, grabe ka Lord. Marami kang pinaparealize sa amin. Pero no, marirealize natin, dakila talaga ang ating Panginoon. He is majestic. He is amazing in all ways. Next, verse 2, above it stood the seraphims. Seraphim, pag sinabi nating seraphim, hindi po ito yung mga nakikita ninyong decoration na may mga, di ba, na cute, na baby angel, mga ganyan. Hindi po. Pag sinabi nga nating seraphim, burning ones, ang ibig sabihin niya. Hindi sila cute. Pagka ni-research mo yan, mighty. Sabi ko nga, kung meron tayong ganyan lang ang kayang i-picture ng online, ng ChatGPT, ano ba yan? Diba? Ng Google. Yan lang, pero nakakatakot. Burning, powerful, overwhelming beings sila. Sabi nga dyan, they have 6 wings. Yung 2 wings, nakakover sa mukha nila. Nakakover sa mukha nila because they cannot directly look unto God. Wala silang kasalanan. Ang mga angels, they are sinless. Pag nagkasala sila, laglag sila agad. Hindi applicable ang grace ng Panginoon sa kanila kagaya sa atin. So, tinatakpan nila ang mukha nila. And 2 covered feet, their feet. No? I-imagine ninyo, tinatakpan yung 2, yung mata, yung paa, 2, no? Ibig sabihin, it is about humility. They feel unworthy, even though they are perfect, they are made perfect, but they are unworthy of the holiness of God. And meron silang 2 pakpak. Can you just imagine? Ang lalaking being nito, 2 pakpak, ginagamit nila paglipad. Dahil lumilipad sila sa presensya ng ating Panginoon. Dapat lagi silang lumilipad. They need to serve God. They need to be on the move. They need to obey. No, ang buhay nila is always in surrender to God. Can you just imagine? No? Na grabe itong mga angels na ito, they tremble, they cover their eyes, they cover their feet, they are worshiping God continuously sa presensya niya. Paano pa tayo na pinatawad ng Panginoon? Most of the times, ang worship natin nagiging casual na lang. Ay, iniba na naman yung worship, nakakapagod. No? Dapat 1 beses lang kasi alam mo naman, huwag na nating awayin yung mga matatanda. Kahit mga bata, di ba? Nakakapagod. We pray casually, casual na lang pagpipray. In Jesus' name, amen. We read the Word of God. Pagka naka-flash sa screen,
Nagiging maliit na lang ang Diyos sa buhay natin. Kaya anong nangyayari? Lumalaki lahat ng mga bagay-bagay sa kapaligiran natin. Amen? Napansin niyo ba yan? Lumiliit ang Panginoon sa buhay natin. Lumalaki ang mga problema, mga issues, mga anxiety, dahil yung focus natin sa Panginoon, maliit. But can you just imagine if God becomes big? No? In our lives, everything becomes small. Walang nakitang iba si Isaiah. Nakita niya, bumukas yung heaven at yung mga seraphims, umiikot-ikot sila. Na-imagine niyo ba? Umiikot-ikot sila. Ang lalaki nila. Siguro hindi pa kalahati sa atin, sa size natin, but they are covering their face and they are worshiping God. And hindi lang sila umiikot na walang boses. They are crying out and saying, next verse, Holy, holy, holy is the Lord of hosts. The whole earth is full of your glory. Wow! Holy, holy, holy is the Lord of hosts. Pagdating mo sa langit, makikita mo sila. The center there is not the throne, yung upuan, no? The center here in the story is not Uzziah or the issue, but the center here is worship. Sabihin natin worship. Holy, holy, holy. Ang ating Panginoon ay holy. Hindi po yan naulit ng 3 beses dahil nagkamali yung nag-type, inantok. No? Kaya naging 3 beses, no. Sa Hebrew time, pagka inulit ng 3 beses, it means emphasis. Hindi lang siya holy, he is not just very holy, he is not just extremely holy, but he is perfectly holy. He is absolutely holy. Amen. Ang mga angels nagde-declare, holy, holy, holy. Wala nang ibang word na makapagdi-describe sa ating Panginoon kundi holy. Wala na silang vocabulary, wala silang words, no? Sabi nga, it is beyond their description. Wala silang mai-compare, walang mga magagandang matalinghagang salita o mathematical computation para maipakita mai-describe kung sino ang ating Panginoon. Why? Because there is nobody like our God. There is no one higher than our God. There is nobody above our living God. There is nothing greater than our Lord Jesus Christ. Amen. He is pure. He is set apart. Perfect ang ating Panginoon. Hindi natin siya maihahambing. 1 Samuel 2 verse 2, there is none holy as the Lord. Wala na tayong maiko-compare. Sabi nga, ang heaven hindi po bored. Hindi naboboard. Tayo naboboard. Kailan kaya matatapos itong sister na to nasa harap? No? Para mag-iyak-iyak na kami at uwi na kami. Sa langit, hindi po sila naboboard. Why? They are overwhelmed. Pag sinasabi nila, holy, 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 na-realize nila ang glory ng Panginoon, ang kagandahan ng Panginoon, ang kagadakilaan ng Panginoon. Kailan ka last na na-overwhelm? Tanungin mo nga sarili mo, kailan ka last na na-overwhelmed? Hindi sa music, hindi sa kung ano-ano, but you are just overwhelmed dahil sa kadakilaan ng Panginoon. Ang mga angels nga, they are singing, holy, holy, holy. Hindi nga sila pinatawad. No? Kailan yung last that you are just overwhelmed of the love of God in your life? You are overwhelmed because the Creator knows your name. You are overwhelmed because Jesus died on the cross for my sin. Dapat wala ako ngayon, nasa lusak ng kasalanan. But thanks be to God. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Amen. Hallelujah. Holy, holy, holy. True worship, church, is not entertainment. Hindi para ma-feel mo na, nafe-feel ko parang nababawasan yung kasalanan ko, napapaganda ako nito, napapabata. Hindi po ganon. No, worship is confrontation. It shows your pride. It shows who you are, kung saan ka nagkakamali.
Kaya nga si Isaiah, tinaas niya ang ating Panginoon para lahat ng mga bagay na ito ay liliit. Yan ang kailangan natin, church. We are always reminded, hindi natin kailangan ng better songs. We don't need, yes, we are grateful that there are a lot of good songs that ushers us in the presence of God. Hindi natin kailangan ng mas magaganda, mas ano pa na mga sound system. Maganda na, pero next time pwede pa rin i-improve. But, no, we need a revelation from God. We need more of God in our lives na pag sinasabi natin, holy, holy, holy is the Lord, there is a revelation that is being given to you. Hallelujah, na matatanggap natin. A revelation of how great, of how amazing God is. Amen. Ang sabi pa dyan, the whole earth is full of your glory. Hindi lang sa heaven. Yung nakita ni Isaiah, hindi lang doon sa heaven na may glory, pero lahat. Every sunrise na nakikita natin, yan ang glory ng Panginoon, na yung hininga mo, yung buhay na binibigay sa atin ng ating Panginoon, that is telling God, you how God great is in your life, kung gaano siya kadakila. God is glorious. He is glorious. No? Kaya kailangan mai-reveal ng Panginoon kung sino siya. Let us allow Him to be revealed to each and every one of us every single day. Kanina pa, nararamdaman na natin ang presensya ng Panginoon. Pero ang presensya ng ating Panginoon is not just feel good, kuryente. Oh, wow, presensya ng Panginoon. No, it's not like that. You need to touch it. You need to hold it. You need to experience it. Hallelujah. Verse 4, bilisan natin. And the post of the door moved. And the house was filled with smoke. Ang glory ng Panginoon punong-puno. Kaya pag punong-puno, wow, may smoke. No? Pag nagluluto kayo ng barbecue, may smoke, di ba? Naaamoy niyo pa. Ang sarap. Inasal pag dumaan ka sa, di ba may usok. No? Lahat pag dumaan sa'yo yung usok, kahit ayaw mo, magiging amoy inasal ka. Tama. Lahat ng hinahawakan, lahat ng nadadaanan ng smoke na yon ay nababago. Ganon din sa presensya ng ating Panginoon. When you touch, or when the smoke touches you, it changes you. Amen. Yung smoke na ito, overwhelming holiness ng ating Panginoon. Ito yung bigat ng presensya ng ating Panginoon. Wala nang tayong time para basahin pa yung mga verses. Pero sa Exodus, nung sa Mount Sinai, alam niyo yon, na yung smoke nandun din sa presensya ng ating Panginoon. Sa Exodus 40, yung kinover, yung whole congregation, yung tabernacle with smoke. At sa Revelations, makikita rin natin yan, 15 verse 8, and the temple was filled with smoke from the glory of God. Can you just imagine, hindi lang yung mga angels, yung umiikot na nagpupuri, but there's also smoke. Wow, napakaganda. When He is high and lifted up, when God is high and lifted up, the glory fills the temple and the smoke covers it. The smoke fills the house. Wow! Can you just imagine? Napakagandang experience na nakita ni Isaiah. Verse 5, anong sabi ni Isaiah? Woe is me. Oh, disaster ito, sabi ni Isaiah. Pag sinabi mong, woe, delikado ako sa harap ng Panginoon. From chapter 1 to 5 ng Isaiah, sinasabi niya ni Isaiah, woe to these people, woe to the children of Israel. But here in chapter 6, sabi niya, woe is me.
ang kanyang tungo sa sarili na niya. Alam natin si Isaiah, preacher siya. He is the voice of the nation. Pero hindi siya pumunta sa presensya ng ating Panginoon at sabing, ayun, yung sister na yun, makasalanan. Pero nung sabi niya, ako, makasalanan ako. Nung nakita niya ang presensya ng Panginoon, nung nakita ni Isaiah ang presensya ng ating Panginoon, nag-shift ang lahat. Hindi na siya nagturo-turo, makasalanan ng Israel. Trabaho niya yun eh. No? He stopped comparing himself to others. He stopped blaming. He stopped excusing himself. Why? Because he saw himself clearly. I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. You know, ito yung totoong worship. You are being exposed. Your heart is being exposed. No? Because the time we get closer to God, we see ourselves clearly. Hindi totoo yung, nakikita ko yung kasalanan. Good yan, no? Pero it's not about the people around us. Hindi yung kasalanan ng katabi mo, yung kasalanan mo ang isipin natin. Sino ba ako? No? Sabi ni Isaiah, woe is me for I am undone. Sa presensya ng ating Panginoon, tatanggalin mo lahat ng maskara mo. Lahat tayo, meron tayong mask. We are sometimes pretending. We are okay. Sometimes we are pretending na nagpipray even though we are not. No? We sometimes do this and do that. But sa presensya ng Panginoon, may paghahumble na ginagawa ang Panginoon. Minomold niya tayo, tinatanggal niya yung maskara, pero minsan ayaw natin, we are scared. No? But when we encounter God, we are aware that I cannot stand on my own. Meron akong kahinaan. On my own, I am nothing. My word, my heart, my mind, I am not worthy. I am nothing without God, but greater is He that is in me than he that is in the world. True worship pushes us to repentance. Dapat lalapit tayo sa Panginoon na may pagpapakumbaba. Verse 6, then flew of the seraphim unto me, having a live coal, and in his hand which he had taken with tongs from off the altar. And verse 7, and he laid upon my mouth and said, lo, this hath touched thy lips, and thine iniquity is taken away, and thy sin is purged. Lumapit yung isang angel kay Isaiah at binigyan siya ng coal, naglalagablab na uling. At nilagay niya, no, tinouch sa kanyang labi. At sinabi sa kanya, verse 7, thine iniquity is taken away and thy sin purged. Pag makikita natin, alam natin ito, ang fire, yung coal na yon galing sa apoy. It is for what? For purity, para malinisan tayo. We cannot remain the same when you go under fire. May pagbabago. Ang apoy na ito, no, makikita natin yung nangyari kay Isaiah. It did not destroy him, but it restored him. Inilagay sa bibig niya, hindi po sa kanyang paa, hindi sa kanyang kamay. Bakit? Dahil nag-confess siya. Sabi niya, di ba, na I have unclean lips. At ang ganda ng sinabi sa kanya, your iniquity is taken away. He did not say, marami akong kasalanan, but sinabi niya, binigkas niya, your sin is purged. Wow, makikita natin, yung coal na yon galing yun sa altar. Doon nagsasacrifice dahil sa forgiveness, no? Alam natin na ang sacrifice, merong kalakip na kapatawaran ng ating kasalanan. At makikita natin na in the New Testament, na i-reveal yan sa bawat isa sa atin. That's why we are serving the Lord today. Because somebody was nailed on that altar, that cross, for you and for me. The Lamb of Christ, the Lamb of God was slain for you and for me. Hindi lang po niya tinouch. Jesus did not just touch sin, pero binuhat niya ito. Hindi lang niya kinuha yung sum of your sins, but He got everything away from you. He did not just take away your sin, but He took away your shame. He
malinisan tayo. Wow! Wow! Yes! He does not ignore sin. Sin is sin. Hindi po nag-excuse ang Panginoon sa sin, but He dealt with sin. He was the one who died on the cross. Alam ko, hindi kaya ni Sister Jubilee pasawayan. Sabi ni, naalala ko, sabi ni Ate Josie nung Sunday, hala Jubilee, grabe ang miracle ng Panginoon sa buhay mo. Thank you Lord sa miracle na yan. No, it's not because of me, but it is because of the grace of God. Amen. Because somebody loved me. Because somebody amazingly loving God loved me and died on the cross for me. Amen. What a grace that my Lord Jesus gives for you and for me. Nililinis niya. Can I tell everyone sa ating mga bisita, sa lahat sa atin, hanggang ngayon, naglilinis pa rin ang ating Panginoon. He cleanses, He forgives. Habang ready pa siya, nagwe-wait pa siya, He is there waiting for each and every one of us. Verse 8, I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send and who will go for us? After niyang nalinisan si Isaiah, sino ang ipapadala ko? Sabi niya, this is the goal of worship. It is not just for us to raise our hands. It is not just for us to cry. No, but worship is surrendering our lives to God. Surrender. Ay, ang surrender na yan, para kay Sister Leia na lang yan. Diyan siya magaling. No? Real worship is about obedience to God. Hindi lang po ito na mag-change every Sunday, but every day of our lives. Total surrender. Romans 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service, your act of worship. It means you are obeying even though it's hard. You are forgiving kahit mahirap. You are still serving God kahit walang nakakapansin. You are still loving everyone around you kahit hindi madali. No, you are giving every single day for God every day. Why? Because you love Him. Gaano mo kamahal ang Panginoon? Pag dumarating tayo dito sa verse na ito, parang feeling natin, di na para sa akin yan. Gusto ko lang kanina yung Sister Ruth, yung holy. Okay na ako doon. Diba yung, wow, may mga angels. But surrender, no, that's not for me. God is asking for every one of us to surrender our lives. It's not just entering the church and having a wonderful service, but it continues after the church. Marami nang manonood. Siguro dito, mahirap sabihin, no? A lot of us here are spectators only. Gaano ba kagaling gagalaw ang Panginoon this Sunday? Kasing galing ba ng paggalaw last Sunday? Let's see. No? God is not waiting for somebody to be entertained. Hindi ka po nandito para ma-entertain ka. You are here to be a real worshiper. Hallelujah. It is when you desire, no, I want more of God. I want more of God. Ma-realize mo na, my worship, kulang. Ang pagpalakpak ko, nahihiya ako. Pero no, kulang. I will repent more. Marami pa akong hindi nasasabi sa Panginoon. I need to surrender my life to God. Hindi bukas na, pag bumait na ako, pagka naibigay na ni Lord lahat ng panalangin ko, no? Pagka sinagot na ng Panginoon lahat ng mga prayer request ko, tsaka na ako, I will serve God. I will surrender my life to God. Pagka na-adjust na lahat yung mga, alam mo naman, yung mga priorities natin. But God is asking us, who will go for us? Sino rin ang magsasabi sa atin, here I am. No? Here I am. Send me. You know, church, ang Panginoon nagtatanong pa rin. Parang, ay, sana naman sa mga Bible school mo na lang ituro yan, Sister Jubilee. Nung
binabasa ko ito, parang, wow, Lord, napakaganda. It's so good to talk about worship, talk about the presence of God. Napakadakila. Kaya nakita ninyo, sa Mount Sinai, they don't want to go to the presence of the Lord. Kita nila, it was filled with the presence of God, yung smoke, it's covered. Hayaan mo na si Moses doon. Hayaan mo na siya. Basta ako, kahit ano lang, kasi Sunday goer lang ako, kasi taga-church lang ako eh. God is asking somebody today who will go for me, who will stand for the truth. Sa nakaraang mga araw, sa mga katrabaho mo, ka-church mo, ay ka-schoolmates mo, or ka-church mismo, ilan ang tao na na-encourage natin? Ilan ang mga kapatiran na na-encourage mo? Ilan ang mga kaibigan na na-encourage mo? Who will pray? Who will pray when all the elders, lahat na ng mga leaders natin tumatanda, they are prayerful. Thank you to our leaders, to our elders for praying. Pero sinong papalit sa kanila? Who will worship? Sinong magpupuri sa generation na ito na magulo na? Are we gonna be like everybody else? Papasok lang sa church, enjoy, holy, holy. And then, that's it. Sino ang magsistay faithful? Who is going to be faithful until Jesus comes? Sino ang mag-share sa kanyang anak, sa kanyang mga apo-apo, kung gaano kadakila ang Panginoon? Yes, it's good for us to bring them to Sunday school, but am I gonna be faithful sa next generation? Napakaganda ng verse, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Am I worshiping God in spirit and in truth? Huwag kayong mag-alala mga kapatid, hindi ko lang kayo for feel good and that's it, no. Or para you feel bad about yourself. We will worship God later. But this chapter is telling us something different. Na kailangan we should accept that I'm not just a Sunday goer. I am a worshiper. When you say I am a worshiper, my worship does not end here. Hindi lang hanggang Sunday service. Hindi lang hanggang dito. But I will go out. I will worship. There must be change. May change sa ugali. Hindi lang sa akin, but to the people around me. Sometimes we are scared. Wala akong bersikulo na alam. But you have a testimony to share. You have a burning testimony to share. Can you just imagine the angels worshiping holy, holy, holy? Are you Lord? Do they have testimonies? Wala. Pero ako, I have a testimony to share. I have something to share to this dying world. My Lord is holy. He is amazing. He is wonderful. But I need to obey. I need to do this. Nobody is going to share this to other people but me. Nilagay ka dyan sa trabaho mo na yan, sa area, sa pag-aaral mo na yan, to share the Word of God, to be a light to the world. Amen. Sister Jubilee, wala kasing nakikinig. Wala kasing no? Okay na ako sa feel good every Sunday, but other things, no. Can I tell you, God does not change. He is holy. He is amazing. He is wonderful. And I am a sinner. And Jesus loves me. And Jesus saves. He saves until now. At kailangan nating mag-repent. I need to go to the presence of God. I need to have that Acts 2:38 experience. I need to share that to other people. Oh. It's good to talk about the presence of God.
But sana hindi lang hanggang sa presensya tayo ng Panginoon mag-e-end. We should bring the presence of God in our houses, in our homes, in our schools, sa ating trabaho. Dalhin natin ang presensya ng ating Panginoon para hindi lang ako ang maka-receive, maka-experience ng kadakilaan ng Panginoon, but the people around me, the dying world, this Philippines, this city. Hallelujah, hallelujah. Marahil ang iba sa atin ngayon, kagaya tayo ni Isaiah, you have your Uzziahs, may mga pumanaw, may mga sobrang problema. Pangarap mo nasira. Hindi mo alam kung anong mangyayari, but God is not absent. He is still revealing Himself. Hindi lang si Isaiah. I can clearly remember nung isang Sunday anniversary, and the theme was Dancing with the Angels. It was an amazing experience. Habang tumatayo-tayo lahat, hindi ko ito laging nakakalimutan i-share. Hindi ko po alam kung na-share ko ito sa Bible students or sa inyo. But Bible quizzing is really a really important ministry in my life. Dahil dyan, nag-turn around ang aking buhay. Maraming storya na nangyari, may maraming heartaches, maraming failed expectation. But when I said, Lord, pagod na ako, di ko na kaya. Lahat, may pangarap ako, gusto kong ma-improve ako sa magulang ko, sa pamilya ko, sa lahat ng mga tao sa paligid. I don't know if I share that to you, yung gusto ko may maipakita ko sa magulang ko na it's not just church, no? It's not just God, but I can do this. But apply ng apply. Grabe, almost there lagi. Pero sobra, heartaches after heartaches. Tumakbo ko sa Panginoon. That was the best thing that I did. Tumakbo ako sa Panginoon. Galit ako, Lord, gusto mo ganito? Napapahiya ako? Sana happy ka. Na-hurt ako? Sana happy ka. But during that time, that was my last year of Bible quizzing. I told God, Lord, sige, gusto mo? Hindi ako tatayo hanggat hindi kita maramdaman. Gusto mo iparamdam mo sa akin? Sige, iparamdam mo sa akin. But on this altar, grabe mga kapatid, naramdaman ko ang presensya ng ating Panginoon. Wala akong masabi. I was just praying. Parang may malaking kamay sa likod ko na umiiyak lang ako. Lord, you are good. Lord, you are amazing. Lord, grabe ka. Pero naisip ko, Lord, pagod na ako. Pero iyak pa rin ako ng iyak. But Lord, grabe. Grabe ang presensya ng ating Panginoon. Grabe. That's why I am encouraging not just the young people, but to everybody. Let us experience God. Let us experience God. Let us experience God. Kailan mo naramdaman? Kailan yung last na naramdaman mo ang presensya ng Panginoon? Na grabe, it embraces you. Napatumbling ka. Hindi mo alam why, because the presence of God is just so amazing. Kanina pa nararamdaman natin from the very beginning. The presence of God is so sweet. Yung mga kanta natin, hindi po kami nag-usap-usap, but we are being ushered in the presence of God. And God is waiting for somebody today. To embrace Him once again. I don't know how you worship God, but this is not the time to wait for somebody to tell you what to do. Yes,
May mga sitwasyon tayo sa oras na ito, but I am going to magnify who God is today. Maraming sitwasyon sa oras na ito, problema sa paligid. May pangangailangan ako. May prayer request akong dala-dala sa oras na ito. But I am not going to focus on that today. I am going to focus on who God is today. Sige, sa ating mga tatay, sige, we want to hear your voice. Hindi nakatikom ang bibig ng mga angels. They were shouting. They were saying, Holy, Holy. You are amazing, God. Oh, wretched man that I am. But you are amazing. The altar is open. Come on. Hallelujah. Where 2 or 3 are gathered together. In my name, there I am. There am I in the midst of them. Hallelujah. Sige. Huwag lang tayo lumuhod. Pero bukas mo yung bibig. Hallelujah. Holy, you are holy God. I surrender today. Hallelujah, everything of me. This is my response. Hallelujah. Sige, hallelujah. I want to experience you like never before. Hiyarabakayara. Oh. The angels are singing, Holy, Holy, Holy. Bago pa tayo pumunta sa lugar na ito, they are already singing, Holy, Holy, Holy. Sige, mula harap hanggang likod, itaas mo ang Panginoon. May pangangailangan ako ngayon, but